all the time. God is good. Jesus Christ Oh my God. sa Diyos ang pinakamataas na kapatid. Hallelujah. Malinaw ang binabahagi ng ating kamanggagawa sa Panginoon na si Pastor Armando tungkol po sa labanan ng sanlibutan at saka sa Diyos. Dito po natin napapansin sa edad po natin ngayon sa kasalukuyan, yung mga nagaganap sa buhay ng bawat tao. Dito po merong nais ko lang pong ipagpatuloy, no, sapagkat yung binanggit po sa John chapter 15, binasa yata ni Pastor kanina, sa verse 15. 16. Verse 15. Ganito po ang ating mabasa. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay aking pinakikilala sa inyo. So lahat ng kanyang narinig mula sa Ama, ipinakikilala sa atin. Amen. Ibig sabihin, ang church ay magpapakilala sa Diyos sa lahat ng tao na dito ngayon sa atin pong pinag-uusapan. Merong two kinds of rest, pahinga. Merong rest spiritual, merong tinatawag na unrest. Ngayon, ipinakita po yung dalawang ito sapagkat ang binanggit kanina sa Biblia, yung napakalaking problema dito sa sanlibutan. Kaya ipinakita po dito sa talata ng Isaiah chapter 29 verse 14 at ito po ang pagkasulat. Kasi basa po sa Tagalog. Dahil dito, narito pasisimulan kong gawin ang isang kagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito. Isang kagilalas na gawa, kamangha-mangha, at ang karunungan ay ng kanilang mga pantas ay mapapawi. Yung karunungan ng mga pantas sa sanlibutan ito ay papawiin ng Diyos. Amen. At sa paliwanag ni Apostol Pablo, tungkol din po dito sa Romans chapter 1 verse 22. Romans 1:22. Ganito po nga magbabasa. Ang mga nagmamarunong ay magiging mga mangmang. Amen. Again, sabi din niya sa taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Corinthians 1:19. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nasusulat, iwawalan ko ang karunungan ng marurunong at isasawalan ko ang kabaitan ng mababait. So dito sa puntong ito, ang tao, kapag nakasunod sa sanlibutang aral, lahat ng taglay niya ay aalisin ng Diyos. Pagdating sa filosofiya ng sanlibutan, ito din po yung paliwanag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6. 2:6. Gayon man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito, na ang mga ito'y nangauwi sa wala. So meaning, from 30 years old, sa edad hanggang 70, hanggang 80, hanggang 90, kapag mayroong nabubuhay pa ngayon, yung pagtuturo ng mga lingkod ng Diyos in terms of philosophy hanggang presidente ng Pilipinas ay idinidiin po ang pagtuturo tungkol sa dalawang bagay na dapat maging kapahingahan ng tao o hindi. Mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala. At tiniyak po ni Apostol Pablo dito sa Colossus chapter 2 verse 8 base sa filosofiya, sapagkat ngayon po
pinag-aaralan ang Biblia in 2 course, 3, 4, 5, 6 years, maging sa Doctorate of the Bible, lahat ng philosophy po ay talagang pinag-aaralan nila, ngunit ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa chapter 2, verse 8. Ganito po ang nakasulat. Mm. Kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya Yes. at walang kabuluhang pandaraya. Ibig sabihin, kapag ang filosofiya na mula sa sanlibutan, ito ay tinawag ng Biblia na walang kabuluhan at pandaraya. Okay? Now, ano ba yung tinutukoy na aral ng sanlibutan? Ang tinutukoy ng aral ng sanlibutan, ang pinaka-majority na atin pong naintindihan pagdating ng weekly service, alam natin na every Sunday, kailangan ang tao magsamba. Amen po? Amen? Okay. Ang tanong, sino ang nagbuo ng pasya para po ang tao ay magsamba sa araw ng linggo? Ang emperor ng Roma from 321 century. Ibig sabihin, in this how many years, up to 2025, na ang mga born-again Christian di umano, nagsama-sama sa tuwing linggo na pagsasamba, ito po ay tinawag ng Biblia is a worldly service. Pag sinabing worldly service, binanggit ng scripture kayo na binasa ni Pastor, kayo ay hindi taga-sanlibutan. Amen. Ibig sabihin, pag sinabing kayo ay hindi taga-sanlibutan, mag-harvest ka sa daigdig na ito, ngunit tamang harvest at hindi harvest na yung harvest ay hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. So, anong purpose ng isang tao kapag nagtrabaho sa company? Kailangan siyang kumita, at kapag may family, kailangan niyang buhayin sa pamagitan ng kanyang kita. After how many years, pagdating ng 60 years old, siya ay nagre-retire at tatanggapin niya ang pension, ang kanyang retirement, para din po sa kanyang family. Amen. Now, ipinakita po dito sa Biblia na atin pong binanggit ngayon, nakababasa lang ni Pastor, yung binanggit din po ni James chapter 3 verse 15 tungkol po sa worldly. Okay, James 3:15. basahin po natin. James 3:15. Hmm. Ito po ang ating mababasa. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, Hmm. kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. So, ang pagsama-sama ng lahat ng tao ngayon from 321 century, hindi galing sa Diyos iyong Sunday worship. Ito po ay hindi lang ako ang nakadiscover nito. Maraming mga professor na nag-aaral tungkol sa first day of the week, issue ito in how many thousands of pastors and bishops today na itong Sunday po ay hindi mula sa Diyos. Amen. Now, kapag ang fellowship ay hindi mula sa Diyos, ito po ay sanlibutang pag-worship. Amen. Kung ikaw ngayon ay mayroong edad na 60 to 70, hindi mo madama ang rest of God, spiritually and materially, physically, ibig sabihin, mismo ang mga churches ngayon nagloko sa mga tao. Anong technique po ng mga missionary? Sapagkat ako ay missionary din. I need church. Okay? And to those, every followers in any churches, kapag kapos ka at pobre, gustong-gusto nila yan. Sapagkat makapag-provide sila ng tulong sa mga tao, at kapag natulungan ka, you are obligating to go on the church para makijoin ka sa fellowship. Hawak ka na sa liig. Without knowing na yung aral na yon ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa sanlibutan. Now, ito po ang nilaman ng scripture. Okay, you are a millionaire o billionaire today. Ito po ang sinabi ni Propeta Isaiah.
in chapter 48, verse 22. Okay. 48:22. Amen. Sabi dito, walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Anong sabi? Walang kapayapaan. Okay. Yung sinabi kanina sa Colossians chapter 2, verse 8, yung filosofiya ng daigdig na ito ay hindi mula sa Diyos, hindi kay Kristo. Ibig sabihin, automatic ang tawag niyan, Antichrist. Amen. At ang sabi ni Propeta Isaiah, mayamat mahirap, may pinag-aralan sa wala, ang masama Ay, wala. ay walang kapayapaan. Even you are a billionaire and trillionaire today, hindi mo madama ang kapayapaan mula sa Diyos. Ang bigay ng kapayapaan ng sanlibutan, hindi kayang pantayan ang bigay ng Diyos. Amen. Okay. Ang sabi din po ni Propeta Ezekiel, dito po sa chapter 7 verse 25, Ezekiel 7:25. Ezekiel. Amen. Kagibaan ay dumarating at Yeah. sila ay nagsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Tuloy. 26. Kapanglawan at kapanglawan ay darating. At balita at balita ay darating. At sila ay magsisihanap ng pangitain ng propita. Ngunit ang kautusay nawawala sa saserdote at ang payo nawawala sa mga matatanda. You know why? Nasa nagkaroon. Sapagkat ang aral ng sanlibutan ay mahinang aral. Amen. Okay? At dito sa mahinang aral na ito ay hindi siya makapagbibigay ng kapayapaan sa isang tao. Now, what is the instructions of Bible? Seek ye first the kingdom, righteousness, and all these things shall be added into you. Ibig sabihin, ayaw ng sanlibutan na ako at kayo ay magkasundo sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ayaw ng kaaway ng Diyos na kayo at ako ay magkaisa at magkamit ng tunay na kapahingahan dito sa huling panahon nito. Kaya kung ikaw ay may family, guguluhin ka. Kung ikaw ay may naakay sa paglilingkod sa Diyos, guguluhin ang iyong kaisipan. Subalit kung ikaw ay may kaisipang mula sa Espiritu, ang sabi ng Scripture, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So magkatuwid, kailan mag-start ang pag-restore ni Christ from the first year up to the present? Nag-start siya from Acts chapter 3, verse 21. Acts 3:21. Anong sabi? Acts 3:21. Tingnan mo lang yata ito. Ang sabi dito, na siya ay kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat ng Sa mga katuwid, una. hanggang hindi maintindihan ng tao ang 3 days and 3 nights sa resurrection ni Jesus Christ at hindi maituro sa church, ang church ay hindi alam kung paano lumakad ayon sa Espiritu, sapagkat ang pinakain sa loob ng church from 321 century ay ang pagkain sa libutan na ito po ay nagbibigay ng sakit at karamdaman at kahirapan ng mga tao. At ito ang dinanas ng bansang Pilipinas na samantala ang bansa natin ay pinakamayaman sa buong daigdig. The problem is, maraming mga lingkod ng Diyos na nagtuturo mula sa sanlibutan. Amen. Ngayon, ang binanggit po dito sa rest spiritual, sapagkat ito po ang tinatawag na appropriated by faith. Pag sinabing appropriated by faith, anong ibig sabihin yan? Nararapat sa pananampalataya. Okay. Hebrew chapter 4 verse 3. Hebrew 4:3. Amen. 4:3, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat tayo'y nagsisipanampalataya at nagsisipasok sa kapahingaang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay natapos mula nang itatag ang sanlibutan. Ang sabi ng Diyos sa Genesis, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa ika-6 na araw. Ngunit pagdating ng ika-7 araw,
God was rest. Meaning, ang church kailangan mag-rest. Amen. Amen. At yung church na karapat-dapat mag-rest mula sa Diyos, sila yung mag-harvest. Ngayon, ang tinutukoy po na kinabukasan ng mga taong hindi lumalakad ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa Espiritu, tingnan niyo po, binanggit po ng Revelation chapter 14 verse 13. 13. Yes. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y makapagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, pag dumating sa panahon na ang tao ay magpahinga, spiritual, hindi po patay ang tawag po noon. Yung gawa niya ay susunod sa kanya. Ang ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namuhay hindi aral ukol sa sanlibutan, kapag rest ang pinag-uusapan, ang kanyang kaluluwa ay hindi magkundina sa sanlibutan ito. Kaya pag namatay ang isang tao, pumikit ang kanyang mata at nakagawa siya hindi ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa Espiritu, ang kanyang kapahingan, hindi ang tawag nun ay patay, kundi totoong nagpahinga siya. At the same time, ang kanyang kaluluwa at espiritu hindi magkundina sa daigdig na ito. Kaya po kayo may mga third eye, nakikita nyo yan. Sapagkat, yung mga espiritu na yan, nangangailangan sila ng tunay na kapahingahan. Hanggat hindi sila makapagpahinga, balisa sila sa daigdig na ito. Now, tayo ay may buhay na physical sa kasalukuyan as under Jesus Christ government. Ipinakita po yung totoong pananalig natin sa Diyos. Na ang sabi ng Biblia sa chapter 5 verse 45, chapter 3 verse 25. Pakibasa nga sa John. John 3:25. 25. Yung ilipat ka sa buhay tungo sa kamatayan, yung saliksikin mo ang kasulatan. Okay, saan talata yun? John 5:24. Basa. 5:24. Amen. John 5:24. Yes. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig na ang aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. That is rest, spiritual. Okay. Ngayon, bakit po binanggit ng Scripture ang tungkol po dyan? Sapagkat yung weak na aral na mula sa sanlibutan ay hindi po nagdudulot ng kapayapaan. At ipinakita po ng Biblia dito in favor of material. Ang sabi ni Apostol Pablo sa taga-Galacia in chapter 6 verse 7, Sige. Huwag kayong padaya. Amen? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Amen? Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya naman aanin. Ibig sabihin yung hasik ng tao mula sa sanlibutan yun. Amen. As a Christ believers today, ako at kayo, anumang standard ng pamumuhay natin, hindi tayo papayag from 321 century na tayo ay dinadaya sa ating paglilingkod. Amen. Amen. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi biro ang paglilingkod sa Panginoon. Isipin nyo, ye are wasting time, 3 hours, 4 hours, gising ka sa umaga hanggat maaari, hindi ka mag-almusal para makapag-worship ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Scripture, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Now, ang sabi ng Scripture, huwag kayong padaya. Kapag alam mo na ito ay aral mula sa sanlibutan, huwag kang magpadaya. Ay kung ano ang anak mo hindi makapag-aral, de wala kang pangbayad sa eskwelahan. Hayaan mo walang pinag-aaralan ng anak mo. Kaysa suportaran ka na sa isang suporta mula sa sanlibutan. Ang tanong,
Pastor, maging mangmang ang aking anak, hindi mo pala papasukin ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 6 hanggang college. Si Kristo ba may pinag-aralan? Nag-grade 6 man, nag-grade 5, nag-college siya? Hindi. And that is why, na kailangan ang tao lumalakad ayon sa Espiritu, sapagkat ang ayon sa laman ay hindi po makapagbigay ng total na kapahingahan sa daigdig na ito. Dahil dito sa daigdig na ito, whether you like it or not, kapag ikaw ay mayaman, maraming pera, maraming negosyo, ang tingin nating manghihirap, ang sarap ng buhay nila. Sapagkat marami silang pera. Alam nyo, baliktad ang nangyayari. If you are a true Christian believers, mas rest ang buhay mo kaysa kanila. Amen. Sabi nga na Tatay Lope, wala akong tulog kagabi. Bakit? Wala kang tulog. Dahil sa daming taon, inilaan natin ang ating sarili sa bisyo ng sanlibutan. At ngayon, kailangan mag-sacrifice ang ating body sa gitna ng hating gabi para po dili-dilihin ang iyong spiritual na pamumuhay na ang sabi ng Diyos, kailangan lumakad ka ayon sa Espiritu dahil ang ating katawan ay ginamit ng sanlibutan sa maraming taon. Amen. Ngayon, dito po, ipinakita sa Biblia ang talatang ito hanggang verse 8 pa so. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. 6, 7, and 8. Amen. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ngayon, 8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngayon dito tayo mag-uusap ng seryosohan. Huwag kayong tumingin sa dami. Huwag kayong tumingin sa kanipisan ng aking buhok. Huwag kayong tumingin sa inyong mga suot at katayuan sa buhay. Ang tingnan natin ngayon, yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Yan ang tingnan natin ngayon. Okay. Again, binanggit po ng Biblia, pakiulit ang verse 8, Pastor. Ganito po ang ating mababasa sa verse 8. Mm. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sarili, laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Ibig sabihin, kung ang tao may ginawang paghahasik mula sa sanlibutan, 100% mag-aani siya ng laman at kasiraan. Okay? Tingnan natin ha. Bakit mag-aani siya ng kasiraan? Sapagkat nagkaroon siya ng pagsunod ng turo mula sa sanlibutan. Pagdating ni Kristo sa sanlibutan ito, pinatay siya sapagkat inisip ng mga eskriba at parisiyo, nilabag ni Kristo ang kautusan. Hindi nila alam na yung dumating, iyon ang katuparan ng kautusan. Like in this place. Na posibleng ganun din po ang nangyayari sapagkat ang paningin ng mga taong ito, ang aral niyan ay mula sa sanlibutan. Kaya pinatay nila si Kristo, pinatay nilang mga apostol, at gusto nilang patayin uli ang gawain ng Diyos sa lugar na ito, pero hindi na pwedeng mangyayari. If we can walk by Spirit, the whole security and guidance of God and provisions is upon on that kind of people. And that is the promise of God. Now, anong proof natin? Pag ituro mo ang tungkol sa karan ng Diyos, to rest comes from God. Okay, pakibasa, Pastor, paano ang katiyakan natin na kapag itinuro mo ang karya ng Diyos, ay walang makapagpipigil sa inyo? Tutuloy natin. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani Amen. ng buhay na walang hanggan. Acts chapter 31 verse 20. Acts 13, Chapter 31 verse 28. 31, 28. Kapag itinuturo mo, 21:30, 28:31. Baliktad.
Amen. Ganito po. Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos ay ituturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Yun. Hesus-Kristo Yes. ng buong katapangan. Yes. Walang sinuman magbabawal sa Kanya. Now, we are online during the time of COVID. Bawal yun, ang fellowship. Eh sabi nyo nga dito, nag-fellowship kayo sa panahon ng COVID. Tuloy-tuloy ang inyong gawain. Pero nasa bundok kayo, kami nasa syudad. Walang nagbawal sa amin. Pwede kaming matakot sapagkat tatawid kami ng kabilang kanto. Pero nasa isip namin, nanalig kami na ang aral mula sa Espiritu, walang sino mang makapagpigil. Amen. Now, ano po ang nangyari? Dito, ipinakita po yung dalawang bagay, yung time of harvest ng Diyos. Ibig sabihin, sa worldly at saka sa spiritually, sa daigdig na ito, kapag ang tao ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan ito, ayon sa Romans chapter 12, ibig sabihin, harvest niya ang buong daigdig. Amen. Nanampalataya kayo? Amen. Okay. Yung harvest na ito, ipinakita po yung isang binhi na hinihasik. Wala namang ibang naghasik sa daigdig na ito, Diyos. Amen. From 321 century, balikan po natin, nag-harvest na tayo in any profession, doctor, teacher, engineer, kaya nag-aaral, naglibre ang gobyerno, nag-scholar, at tumulong ang mga missionary para makapag-aral. Anong gagawin sa'yo pagkatapos pag-aaral? Magtrabaho. Bakit? Para magbayad ka ng tax. Para mabuhay ang gobyerno. Anong gagawin naman ngayon ang nasa may kapangyarihan doon sa tax mo? Gagamitin kaya sa tama? Ang problema ng ating bansa ngayon, mga kapatid, kay Kristo, iyong hindi tamang paggamit sapagkat ang mga tao ay hindi lumalakad ayon sa Espiritu. Now, ang malaking tanong, nasaan ang ilang bilang na libo na mga leader sa panahon ngayon para i-reconcile ang problema ng ating Congress, ng ating Senate, ng ating bansang Pilipinas? Tayo ay hindi pwedeng magkipit balikat as a servants of the Lord sapagkat kung mag-harvest, dapat ang church ng tamang pag-harvest, kailangan ituro sa church para makapag-rest ang church ng tamang rest mula siya'y pinanganak hanggat tinawag sa paglilingkod sa Diyos hanggang kung kailan ang kanyang alikabok na katawan ay babalik sa lupa. Ngayon, bakit sinabi ni Kristo kay Lazaro, bumangon ka, lumabas ka? Ang sabi ng kanyang mga kapatid, Panginoon, 4 na araw na yan sa libingan. Siguro yung 4 na araw, mabaho na yun. Pero sabi ni Christ, hindi siya patay. Amen. Amen. Lahat ng preacher ngayon sa ibabaw ng kabaong, kung saan nakaburol, lahat sinasabi patayan. Lahat sinasabing una-una lang. Lahat sinasabi sa Diyos yan, pero sinabi niyang patayan. Pero si Kristo nagsalita doon sa harapan ng kanyang mga kapatid sa pisikal. Sinabi niya, hindi patay si Lazaro. In other words, kayo makapag-experience ng ilang mga burol ngayon kahit saan, mga kapatid. Yung sinasabi ko, naririnig niyo yan. Meaning, hindi dapat tayo ma-harvest ng daigdig na ito, kundi ang Diyos ang mag-harvest sa atin. Huwag kang tumingin sa kahirapan mo. Huwag mong tingnan ang problema nangyayari sa loob ng family. Ang tingnan mo ang mensahe ng Diyos na dumating sa akin at dumating sa inyo, sapagkat ibig ng Diyos first, i-harvest tayo ng Panginoon para mag-rest tayo sa daigdig na ito, hindi lang sa kahirapan, kundi talagang naramdaman mo ang tunay na kapahingahan. Amen. Kaya po, may mga nagkasakit gumagaling. Testimonya si Tatay Lupi. Hindi na makalakad. Kita ng kanyang kaibigan at pamilya kung anong hitsura niya noon. Now, by the second life, binigyan siya ng tunay na kapahingahan ng Diyos. Amen. Kaya lang, mag-ingat ka sapagkat ang sanlibutan ay bumubuntot sa iyo. Sapagkat ayaw ng kaaway, ayaw ng sanlibutan, na kungkir ng kaaway na ako at kayo ay makapasok sa karanasan ng Diyos at magkaroon ng tunay na kapahingahan, ayaw niya.
But if you are still continue to believe that you are under Jesus Christ government, ako, kayo, walang kakayahan.